Taong 2022, nabigyan po ng pagkakataon ang IDOCU na isulat at idokumento ang mga mahahalagang tagumpay ng 60th Infantry Mediator Battalion, lalong-lalo na sa pagkamit sa insurgency-free status ng Davao de Oro at Davao del Norte. Ngayong taong 2023, tayo na naman ay nabigyan ng pagkakataon na tagpi-tagpiin ang iba't ibang klaseng tagumpay mayroon sila na mag-aabante sa economic development ng mga pamayanang kanilang pinagsisilbihan. Hindi lang mga sundalong regular ang frontline sa pagpapatupad ng kapayapaan sa bansa. Nariyan din ang mga magigiting na Pilipinong kasapi ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU na naging batas noong taong 1991. Tungkulin nito ang magsilbing tagapagtustos ng mahahalagang kaalaman at pagsali sa tradisyonal at hindi tradisyonal na operasyong militar. Pananagutan din nila ang kapayapaan sa mga conflict-affected communities at sila din ay inatasang unang tutugon sa panahon ng sakuna. Taong 1897, sa pamamagitan ng Executive Order No. 264, silang kasapi ng Citizen Armed Force ay maaaring ipatawag upang pandagdag sa regular na puwersa ng hukbong sandatahan ng Pilipinas upang suportahan ang regular force formations. Sa kasaysayang nabanggit, ipinamukha ng pamahalaan sa sambayanang Pilipino ang kahalagahan ng mga kasapi ng CAFGU. Ngunit hindi kalakihan ang mga salaping kanilang natatanggap sa pamahalaan. Sa pinagsamang subsistence allowance at financial assistance, aabot lamang ito ng 6,500 pesos. Kung wala silang ibang pagkakakitaan, mahirap talagang pagkasyahin ang salaping ito para sa isang pamilya bawat buwan. Ang kalagayang ito ay nakita ng buong pamunuan ng 10th Infantry Division Philippine Army. Kaya, nagpababa ito ng utos upang alalayan ng CAFGU sa kanilang Social Security System Premier Contribution nang sa ganoon ay magkaroon sila ng pensyon sakaling magre-retiro sila sa serbisyo. Pagtanggap namin yung message, nagkaroon kami agad ng conference dito sa batalyon. Tinas kami lahat ng company commander. Disseminate na dapat mag-coordinate sa mga LGU, ipasok doon sa upstrand ng mga municipalities. Hamon man para sa 60th Infantry Battalion ang paghikayat sa mga lokal na pamahalaan na sumuporta sa kanilang programa para sa CAFGU ay lakas loob silang pumagitna upang maisakatuparan ng isang magandang programa na magbibigay dangal at tulong sa mga kaakibat ng hukbong sandatahan. Pinaintindi namin sa kanila, sa awa ng Diyos is naintindihan mo talaga na kailangan talaga na makaan natin yung mga nitong programa. Kasi pagdating ng araw, magre-retire ang mga kapgo natin, magpapasipirit sila. Ang matatanggap lang naman nila is based doon sa years, kung ano yung years na pagserbisyo nila as kapgo. Ang pinakamalaki po is yung more than 8 years is 54,000. Opo, yung ang matatanggap nila na as separation pay. Isa sa mga nakaunawa sa programang SSS Premium Contribution para sa mga CAFGU ay itong bayan ng Asunsyon sa Davao del Norte. Taong 2023,
ay kanila nang ipinatupad ang layunin ng 60IB. Ngunit siniguro nilang legal ang kanilang pagpapalabas ng pondo mula sa kaban ng LGU Asuncion. Ang akong gibasihan, mao ang Local Government Code, Section 16, General Welfare Clause. Mao akong gisite nga nag-allocate ko og pondo sa amo ang annual budget under sa Peace and Order program. Nagbutang kong item dito kining premium for SSS sa mga kapgo. Akong gibutang dito naka-allocate. Then the budget is approved by the council. Compare na mo sa uban sa HDA pa dati, nang nangamatay na lang sila sir. Wala jay ingon nga kanang mabenepisyo. Wala ikuan. Kanang SSS nga naabot sa mo sir. Lifetime na mo na nga kaning kalipay, no? Kaning dili na mo mawala sa among kuan ba nga kuan sa among pagkakapgo, insured na ang among pamilya ana may ma-separate mi pag-abot sa panahon nga ma-compulsory na nga kuan kay di man jud ta permente sa Philippine Army, naman jud tay kinutuban sir. So naa na may paaboton nga pension. Matod nila sa taga SSS, naunhan ako sila kay mao pud ang ilang plano nga ang mga tao nga gusto magka SSS pagitaan nila og sponsors. So naa sila programa to that effect. So we're very proud of it i-showcase ng unit na on how we do it so that other units in the Philippine Army can also replicate said program. Bukod sa pagtutok ng 60IB sa SSS Premium Contribution para sa CAFGU, ay kanila ring pinalakas ang hanap buhay ng bawat CAFGU sa bawat detachment upang sakaling wala man silang trabaho, ay may naghihintay sa kanilang grasya bawat taon. Halimbawa dito ay ang patrol base sa Special Barangay Kibagyo ng Mother Barangay Langtod ng Laak, Davao de Oro. Isang tindahan ang kanilang panimula na may kapital na 35,000 piso mula sa ambag-ambag nilang 1,000 piso bawat isa. Taong 2020 ay masaya nilang pinaghati-hatian ang kita nilang 52,000 pesos. Nasundan ito ng 112,000 pesos taong 2021. Sa 2022 naman ay nasa 117,000 pesos ang kanilang dividendo. Kaya na-account ko sir kasi yung mga income nanggaling sir sa babuyan namin, kung magkatay kami dito sa tindahan namin. Kahit anong mga pwedeng income man, nakakunting income, at least sa dami naming pinagkukunan ng income, nabubuo, naging malaki. Unang-una sir, dito sa amin nakakuha kami ng agriculture na sinanla sa amin, 1.5 hectares. Yung mga rubber at niyugan. So, kinuha namin sir, every 3 months, magkakan kami, makapagbikir kami, mabinta namin yung niyugan, mag-i-income kami. Tapos sa gumahan din, meron din kaming mga tao din na nagtatrabaho, yung income, hati kami. So kahit kunti-kunti sir, at least napapasok dun sa co-op. Ang dami na vulcanizing, na aerog barber. Sa paglago ng kanilang kita kada taon, hindi naman nawalan ng gabay ang kanilang nakatataas na unit, ang 60IB. Malaki talang tulong sir ng unit ng 60IB. Unang-una sir, yung training. Kasi halos mga dito, chairman ko, yung mga salesman ko sir, yung mga auditor ko, siniminar talaga sir. Training talaga doon ng mga taga-DTI kung how to handle, proper handle ng cooperative, kung paano mag-auditing.
Sa kalakasan ng military operations laban sa rebelding New People's Army na tinatawag na Red Area sa panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ay tila matanglawin din ang pagbabantay ng tropa ng 60IB sa mga lugar na pinamumugaran ng NPA at pinakikilos protesta ng mga legal front organizations. Isa itong sitio Binuhi, Barangay Dato Balong, San Isidro, Davao del Norte, na hindi nilubayan ng isang non-government organization na pinaniniwalaang kasapi sa white area ng CPP, NPA, NDF sa pag-organisa sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay proyekto dito. Hindi pinayagan ng 60IB na magtagal ang kanilang presensya, kaya tinapatan ng pamahalaan ng mga makabuluhang proyekto ang nabanggit na lugar. Pinaka nakatulong sa mga residente ay ang bigasan na ginawang pangkabuhayan ng kanilang asosasyon. Sa halip na bumili ng bigas sa bayan, ang bawat residente ay sa kanila na bumibili, bagay na nagpagaan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kani ang tama nga pamaagi jud. Munang dako ko pasalamat ka sa 60IB, labi nila Colonel Malinog, nga nitabangan mi diri pareaning suga sa sundalo ni. Nahayag mi og gabi diri, hayag-hayag pa lang mi diri sir. Kay naanay suga. Sa wala pa ang sundalo nagasunod diri sa amo. Katingit-ngita. Kuan ra gyud among suga diri aninipot. Oh, kana ang klaro gyud nga istorya gyud na sir. Pagsulod sa 60IB, Ihayag mi. Og natagaan pud mi og kapital namo. Kung sa gikaingon nako sa kasundaluhan sa unang ingon ana og pa ilang pamaagi. Dili po ko moingon nga walay mag-MP kay katungod sa tao nga mag-asa siya. Pero dili pud tingali sa sama sa kadaghanon tingali ingana sir. Ngano? Matabangan naman. Maserbisyuhan naman. Hinirang na Best People's Organization ng 1001st Infantry Brigade ang lipon ng kababaihan dito sa Barangay Kapatagan, Laak, Davao de Oro, taong 2023. Sa 350,000 pesos na tulong pinansyal ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD para sa 35 kababaihan ay kanila itong napalago. Itinayo nila ang pinakaunang water refilling station sa kanilang barangay. Hindi pa sila naghatian sa kanilang dividendo sa taong 2023 dahil plano nilang pagulungin muna ito at ipuhunan sa iba na namang pagkakakitaan. Ang plano na mo, naanapod nila yung pondo, sir. Maghimo pa magali ni og ka ng kuan, laundryhan. Kung puhon, na may kwarta. Mahalaga na ang kababaihan dito ay magkaroon din ng kabuhayan upang hindi lang sila nakasandal sa kani-kanilang mga asawa, upang ang pag-angat ay hindi mabigat, upang ang kahirapan ay hindi na muling gamitin ng NPA bilang dahilan upang mag-aklas muli ang kanilang lugar laban sa pamahalaan. Kaya tuwang-tuwa sila na sa halip na makipagbakbakan, tila naging manggagawa sa lipunan na rin ang mga sakop ng 60IB upang sila ay tulungan. Sila mo'y nanghangyo dito sa LGU hangtod sa DSWD. Ang 60IB gyud mo'y nagtabang sa amo. Nga mahimo mi nga magmalampuson ang amo ang water refilling, ang cash grant sa matag usa. Sila gyud ang naningkamot sir ang 60IB. Taong 2023, sa lalawigan ng Agusan del Sur, umabot sa 13 people's organizations ng Loreto at Beruela ang nadagdag sa mga nabigyan ng kapital pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. 5 sa 13 ay mga dating underground mass organizations, habang ang 2 ay mga DADCAA o Davao del Norte, Davao de Oro, and Agusan del Sur Civilian Active Auxiliary, habang ang 6 na iba pa ay mga grupo ng Indigenous Peoples Peacekeeper Volunteers o mas kilalang Bagani. Sinubok ng maraming panahon ng 60IB sa pakikipagdigma
sa mga kapatid nating NPA. Maraming mga sumuko noon ngunit hindi pa rin tumiklop ang buong nasasakupang units ng NPA. Dahil sa relihiyosong pagpapatupad ng isang hindi makakalimutang programa ng dating Presidente Duterte na whole-of-nation approach to end local communist armed conflict, ay isa-isang bumigay ang mga commander ng mga natitirang NPA units. Hindi makakalimutan ang pagsuko ni Reynard Catarata alias SM noong Pebrero 26, taong 2022 kasama ang 12 iba pa sa Purok 4, San Miguel, Barangay Kidawa, Laak, Davao de Oro. Kasama nilang ibinaba ang iba't ibang klase ng high-powered firearms. Mahigit isang buwan ang nakalipas, March 31, 2022. Ang tatay ni SM na simula 1980 pa naging kasama ng hukbo na si Maximo Catarata alias Dato Makatindog na sekretary ng Guerrilla Front 3 ay sumuko na rin sa pamahalaan. Ang kanyang pagsuko ay siyang pagbagsak ng Guerrilla Front 3. Kaya, Hunyo sa nasabi ring taon ay bumagsak din ang Sub-Regional Committee 4 o SRC-4 ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC. Silang mga sumuko ay hindi pinabayaan, bagkus inalalayan sa kanilang pagbabagong buhay. Dalawa sa sumuko noong 2022 ay hinanapan mismo ng trabaho sa isang poultry farm sa Santo Tomas, Davao del Norte. Dito ay kumikita sila ng 10,000 piso kada buwan. Isang magandang panimula at tuloy-tuloy na kitaan dahil ang katotohanan umano sa pagsasaka, mahirap umangat, lalo pat mahirap talaga sila. Gikan paggawas, magsugod pa magigag panguma. Nya wala makay makuha dahil pangonsumo nimo, siyempre dili ka maka sugod dahil sa imong uma nga makatanom kag daghanan na. Siyempre manginabuhi ka, manginadlaw na po ka sa mga tao kaysa tong painadlaw. Nya kung na magpainadlaw dili po na perminti. Putol-putol gid na. Nang lisod gid ko ng 10,000. Sulod sa isa ka bulan kung nakasagawas yung dili pag manarbaho. Mahirap man at patuloy mang humaharap sa hamon ng buhay, ay may napatutunguhang mabuti ang kanilang kinikita. Dahil payapa nila itong nakukuha, dala ng maayos nilang pagtatrabaho. Nakapaumapod ko og kining sa estudyante nako kay kuan nay 5 ka estudyante nako. Mo ganay akong pasalamat sa 60IB. Kung sa kang gobubahid nga gipatrabaho mi nila. Pasalamat ra pud ni kay kuan Sir Battalion Commander Malino. Gipasulod mi diri. Siya may nangunay ng ngitag trabaho. Sumuko man itong si Maximo Catarata, hindi pa rin siya lubusang malaya dahil nakakabit pa rin sa kanya ang patong-patong na kaso. Mula sa rehiyon ng Davao at Caraga, umabot sa 48 kaso ang isinampa sa kanya, kagaya ng murder at arson. Mga kasong naglimita sa kanyang mga galaw. Kaya naman, buhat nang siya ay sumuko. Dito siya nakakustudiya sa loob ng 60th Infantry Battalion. Ngunit, tinulungan naman siyang mapababa ang mga ito. Dito kaya sa Bukidnon, giadto nila, gisusi pag nila dito, kung naaba ko'y kaso dito. Okay din yung mga tao sa kwan, istudere o ganito, 60IB. We provide lawyers for him, and also during the hearings, sinasamahan namin sila and convince also those the local chief executives na mabigyan siya ng clemency and mabigyan siya ng panibagong buhay also. So in whole this Davao de Oro cases and Davao del Norte cases na acquitted na siya. What remains is dito na lang sa Agusan Sur. Taong 1986, Disyembre 1 sa ilalim ng 5th Infantry Star Division na itatag ang 60th Infantry Mediator Battalion. Mula noon hanggang sa kanilang ika-37 anibersaryo sa taong 2023,
ay palipat-lipat na sila ng pinangangalaga ang lugar. Nariyan ang Nueva Ecija, tri-boundaries ng Tarlac, Pangasinan at Zambales, Ilocos Sur, Abra at 2nd District ng Ilocos Norte sa Luzon. Zamboanga City naman, Province of Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur, Davao de Oro at Davao del Norte sa isla ng Mindanao. Sa huling dalawang lalawigang nabanggit, malaki ang naging bahagi ng 60IB upang makamit nito ang estadong insurgency-free. At bilang bahagi ng tinatawag na sustainment efforts ng gobyerno, pinananatiling kaagapay ng 60IB at ng buong pwersa ng sandadahang lakas ang kabataan. Dahil bukod sa sila ay pag-asa ng bayan, sila ang gulugod ng lipunan. Dako gid kayo nga natabang sa 60IB para sa mga batan-on sa laak is ang pag-train or pagtabang og mold sa mga youth nga to become more active citizen, especially with the help of the people nga nakapalikod para sa active involvement sa mga kabatanunan. Magiging matagumpay lamang ang isang kalipunan ng mga magigiting na sundalo kung ito'y pinamumunuan din ng mga magigiting na pinuno. Bago umupo bilang commander ng 60IB si Lieutenant Colonel Meryl Sumalinog ng Philippine Military Academy Class of 1999, ay naging inspirasyon niya muna ang mga nagdaang pinuno ng pinagsisilbihan niya ngayong batalyon. Ito ay sina Colonel Albi Buayan, Lieutenant Colonel Renato Rapisura, Brigadier General Oscar Cabaron, Lieutenant Colonel Benjamin Magday, Lieutenant Colonel Jovenal Narcisse, Lieutenant Colonel Gaudencio Pangilinan, Lieutenant Colonel Ronnie Ordoyo, Lieutenant Colonel Herbert Abiniante, Major Roger Madalugdog, Lieutenant Colonel Ramon Estella, Lieutenant Colonel Edgar Gonzales, Lieutenant Colonel Perfecto Rimando, Lieutenant Colonel Adriano Perez, Lieutenant Colonel Greg Almirol, Lieutenant Colonel Liwilien Binasoy, Lieutenant Colonel Roberto Bunagan, Lieutenant Colonel Emmanuel Canilla, Lieutenant Colonel Gilbert Umbos, at Lieutenant Colonel Ronaldo Sarmiento. Ang 2 taon na minsan mahigit at mababa ay hindi talaga sapat para maipasok at maipatupad ang mga bagay na ikabubuti ng isang Army unit. Ngunit, dito rin masusubok ang isang pinuno sa kanyang katatagan at kalikutan ng isip na maisagawa ang mga bagay kahit limitado sa panahon. Mga bagay na hindi man magarbo, pero tumatatak sa kanyang nasasakupan at pinagsisilbihang pamayanan. Ang tagumpay sa liderato ni Lieutenant Colonel Sumalinog ay nakatali din sa kanilang mabuting relasyon sa iba't ibang klaseng local government units ng mga probinsya, bayan at syudad. Naniniwala ang 60IB na ang suporta ng mga ito ay mas nagpatibay sa kanila sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Ang tropa ng 60IB na siyang tagapagpatupad ng mga plano at programa ay malaking bahagi sa tagumpay ng misyon ng batalyon. Kaya ang kanilang kapakanan at moral ay hindi kailanman pinababayaan. Patuloy silang nagkakaroon ng palakasan, mga hamon at paligsahan, kamulatan sa buhay espiritual, at mga kaganapang nagbibigay halaga sa bawat pamilya nila. With the 2-year stint, medyo nakulangan ito, sir, because there's a lot to be done. But we cannot give everything in a small span of time. So I think it is the job of the next leader that will take over the command. So I leave it up to him. Saan man dalhin ng kanyang karera si Lieutenant Colonel Meryl Sumalinog, ay hindi kayang kalimutan ng mga mabibigat na bagay na maraming tao ang makikinabang. Kagaya ng mga lumalagong People's Organization, kooperatiba ng mga KAFGU, maging ang lifetime pension nila, at ang mga proyektong mapapakinabangan ng pangunahing regular na tropa
ng 60 IB, kagaya ng Rare Command Post sa paanan ng 10th Infantry Division, covered court sa loob ng Mediator Battalion, at maayos na tulugan ng mga enlisted personnel. Parang James Bond ka, sir, ang master of everything. Event organizer, you have to be a good manager, a leader, professional combat officer. So you have to be at your best because they are hoping, they are expecting everything from you. So you have to be that person so that you can implement well your projects and program. Alpha Commander! Anak ni Baka! Charlie! Sukan! Charlie! Sukan! Delta! Hindi natatapos ang pagsisilbi ni Numan sa bawat anibersaryo at pagunita sa mga tagumpay na nakalipas. Ito'y daluyong ng dagat, walang katapusan hanggat may dalampasigan. Ito'y daloy ng tubig, walang humpay sa pag-agos hanggat may sasalubong dagat. Ito'y sinag ng araw, sumisikat bawat bagong araw. Lumulubog dahil nagpapahinga, pero kinabukasan ay masisilayan muli. Ganito ang esensya ng isang nagpapagitnang tagapagpagitna, ang inyong 60th Infantry Battalion. Mabuhay ka, mabuhay kayo, mabuhay ang nag-aalab na puso ng magigiting na mandirigmang Mediator. Harapin ang pagsubok at talo. Huwag kang susuko, balang araw ikaw ay aahon. Ayaw mapildi sa kalisod para sa kamaon. Ayaw talikdi ang dambong kaanyang patayon. Nang isinalaysay po sa amin ang iba't ibang klaseng tagumpay, mayroon ang 60th Infantry Battalion. Aming napag-alaman nga na napakaraming mga pamayanan pala, mga komunidad na natuwa sa kanilang serbisyo sa kanila. Dahil totoo nga naman, ito'y nagpaabante sa economic development ng iba't ibang pamayanan. Kaya po, kami ay natutuwa sa IDOCU na merong mga ganitong klaseng tagumpay sa iba't ibang sulok ng bansa. Lalo na po sa area of responsibility ng 60th Infantry Battalion. Partikularmente sa mga lalawigan ng Agusan del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro. Kaya po, may salute and congratulations sa troops ng 60th Infantry Battalion. Lalong-lalo na po sa pangunguna ng kanilang battalion commander na si Lieutenant Colonel Meryl Sumalinog at ng kanyang mga officers. Congratulations po at happy 37th anniversary ng 60th Infantry Battalion. Sa inyong lahat po mga minamahal kong IDOCUers na sumusubaybay at patuloy na nanunood sa ating mga positibong kwentuhan dito po sa IDOCU by John Paul Siniel, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga kaibigan natin dyan, mga IDOCUers na hindi pa rin po nakapag-subscribe, please do subscribe to our YouTube channel, IDOCU by John Paul Siniel, and for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And of course, please like and share our Facebook page. Still the same name, IDOCU by John Paul Siniel. If you have comments and suggestions, please do send them
to the email address flashed on your screen o di kaya sa ating messenger sa Facebook. Ako po si John Porciniel. We continue to listen, tell, and inspire here on Doc. This is